Kung may naiisip ka mang negatibo, huwag mong piliting pigilan at lalong huwag mo silang pagsilbihan. Hayaan mo silang pumasok at hayaan mo rin sila na lumabas. Ang punto ko, dapat magaan lang ang pakikitungo mo sa sarili mo. Kasi ang mga negatibong pag-iisip ay normal na sa buhay natin. Hindi natin yan matatanggal 100%. Ang daming mga bagay na nakakainis sa buhay. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakainis? Ang ingay sa loob ng ulo mo. Isang napaka-busy na utak na hindi tumitigil sa pag-iisip ng kung ano-ano at hindi ka bibigyan ng kapayapaan. Nakakapagod ang ganitong isipan. May mga araw na akala mo perpektong araw na yon. Masaya ka na sa mga ginagawa mo. Naramdaman mo na ang peaceful na paligid. Pero bigla na lang susulpot sa ulo mo ang negatibong pag-iisip. Iniisip mo ang tungkol sa kinabukasan mo. Naiisip mo kung bukas ay masaya ka pa rin ba? Kung ano-ano na lang naiisip mo. Bigla mo na lang nakakalimutan ang kagalakan sa araw na ito. Dahil sinasakop ka ng ingay sa ulo mo. Kapag sinasakop ka ng walang kabuluhang ingay na pag-iisip at wala kang ideya kung paano ito ihinto, nakakapagod talaga. Alam ko yan, dahil nagdurusa rin ako noon ng negatibong kaisipan. Sobrang bigat ng aking pakiramdam. Pero nang dahil sa karanasan ko, ito ang nagtutulak sa akin na lumabas ng mag-isa at manatili sa nature. Sa nature ko inalabas ang aking negatibong pag-iisip. Fortunately, mabilis kong natuklasan kung paano ko mapapatahimik ang maingay kong isipan. At hindi pala ganoong kahirap tulad ng inaakala ko. Paano ko ba yun ginawa? Hinayaan ko silang pumasok. Pero hindi ko sila pinagsilbihan hanggang sila'y lumabas ng kusa. Para sa akin kasi, mahirap kung pilitin nating alisin ang negatibong pag-iisip. Mas madali kasi kapag ito'y tanggapin natin. Hindi naman ibig sabihin na perpekto na ang aking buhay ngayon. May mga araw pa ring nakakabaliw, nakakalito, nakakawalang gana dahil sa tindi ng negatibong papasok sa isipan ko. Pero hindi na ito katulad ng dati dahil ngayon ay nakukontrol ko na ang aking isipan. Kaya't gusto kong magbahagi ng ilang mga katotohanan na sana ay makakatulong sa'yo na makamit ang peaceful at kalmadong isipan. Narito ang 7 tips na maaari mong simulang i-apply sa buhay mo. Number 1. Tanggapin mo ang ingay sa loob ng ulo mo. Alam naman natin na palagi tayong nag-iisip ng iba't ibang bagay araw-araw. Kaya't hindi na nakakagulat na napakaingay nito. Kahit yung mga tao na sa tingin mo ay mahinahon, ay may maraming pinag-iisip pala. Madali kasi tayong humusga na porket walang imik ang isang tao, ay wala na rin siyang iniisip. Lahat tayo ay may itinatagong pinag-iisip. Kaya't huwag kang magulat kung bakit abala ang isipan mo. Napakaingay na nito. At huwag mo nang dagdagan pa. Huwag kang mag-isip na may mali sa'yo. Walang mali sa'yo. Ito ay natural lamang. Kung palagi ka lang umaasa na mawawala ang pinag-iisip mo, para ka lang ding humihiling na sana'y lahat ng damo ay puputi. Hindi yun mangyayari. Hayaan mo lang sila na labas-pasok. Aalis sila ng kusa kung hindi mo sila pagsisilbihan. Number 2. Huwag kang dumikit sa negatibo mong pag-iisip. Kung pipiliin ko ang isang bagay na natutunan ko sa buhay, pipiliin ko ang isang bagay na may pinakamalaking positibong epekto sa aking buhay. Ito ay, ang pagdikit sa iniisip ay optional. Nasa sayo na kung didikit ka ba o stay cool ka lang. Bakit ito ang pinili ko? Dahil hindi mismong pag-iisip natin ang kalaban natin. Ngunit ang ating pag-respond sa mga ito. Minsan kasi ang iniisip natin ay hindi totoo. Pero naniniwala tayo kaagad. Ginugugol natin ang ating oras sa pagsilbi sa mga negatibong ito. Pinapatira natin ito sa loob natin. Hinahayaan natin na makontrol tayo nito. Binibigyan natin ito ng atensyon. Ang sarili mo ang kinakailangan mo. Pero binaliwala mo lang ito. Mas inaasikaso mo pa ang mga negatibo mong iniisip. Gusto mo bang malaman kung paano sila patahimikin? Tatahimik lang sila kung hindi mo sila patitirahin sa ulo mo. Mas magiging mapayapa ang buhay mo. Umupo ka lang at hayaan mo ang iyong pag-iisip kung ano ang gagawin nila. Huwag kang makilahok sa kanila. Kusa rin niyang mawawala. Number 3. Idistansya mo ang iyong sarili. Upang maalis ang iyong sarili sa iyong mga iniisip, kailangan mong dumistansya. Kailangan mo ng space para makahinga ka. Kailangan mo ng kahit konting pagitan sa iyong sarili at ng isipan mo. Hindi literal ang ibig kong sabihin ha. Ang punto ko, kailangan mong pumunta sa tahimik na lugar upang doon ka makapag-relax. Karamihan kasi sa mga iniisip natin ay naka-autopilot. Kusa na lang silang darating kahit hindi naman inaano. Ninanakaw nito ang iyong kapayapaan.
palagi itong maglalaro sa ulo mo. Bakit? Dahil nagiging habit mo na ito. Ang susi para madurog mo ito ay gisingin mo ang sarili mo upang malaman mo na nandyan na ang negative thoughts. Paano ba natin gisingin ang sarili natin? Paano natin makukontrol ang negative thoughts sa halip na tayo ang kontrolin nito? Ang unang hakbang ay mag-meditate ka. Pumunta ka sa tahimik na lugar at doon ka mag-meditate. Kapag ginawa mo to, mas madali mong makita kung ano ang pinagagawa ng mga ito sa ulo mo. Mas madali mo na rin itong mapaalis. Huwag kang sumabay sa trip ng mga ito. Ang isipan kasi natin ay may negatibong sinasabi na hindi natin gusto. Halimbawa, mahilig itong magsabi na wala kang kwentang tao. Huwag mong paniwalaan ang naririnig mong yan. Kasi hindi naman yan totoo. Kung maniniwala ka sa salitang yan, talo ka na. Number 4, bigyan mo ang isipan mo ng kalayaan. Ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Alam kong marami nang nag-iisip ng negatibo ngayon. Ang dahilan kung bakit mas lalong lumakas ang negatibong pag-iisip mo ay dahil itinatali mo ito. Hindi mo ito binigyan ng kalayaan. Katulad rin ng partner mo, huwag mo siyang pigilan kung ayaw mong magalit siya sa'yo. Simpleng konsepto lang yan, di ba? Pero bakit hindi natin magawa sa sarili natin? Bakit hindi natin mabigyan ng kalayaan ang isipan natin? Lalo lamang itong mabubuo at manganganak at mas mahirap ng kontrolin. Ang pinakamaayos na paraan upang makaramdam ka ng katahimikan ay bigyan mo ito ng malaking bukas na pintuan upang makalabas na ang mga ito. Huwag mo silang itali. Kapag binigyan mo sila ng kalayaang mag-ingay sa ulo mo, kusa na rin silang lalabas sa ulo mo. Lalabas sila dahil mauubusan na sila ng pwersa. Ang mga iniisip natin ay hindi nagiging sanhi ng gulo. Nagdudulot lang ito ng kaguluhan dahil naniniwala tayo sa idinidikta nito. Araw-araw itong lilitaw sa iyong kamalayan. Pero kumalma ka lang at manatili ka lang sa kinatatayuan mo. At isipin mo lang na hindi ka na naniniwala sa mga ito. Maglakad ka lang paabante at hayaan mo lang ito na pumasok at lumabas. Walang problema. Magkakaproblema lang kung sinubukan mo silang itali sa pamamagitan ng pag-iisip na may mali ka sa buhay, na hindi ka katanggap-tanggap at may malaki kang problema sa buhay. Kita mo yan? Ikaw lang ang lumikha ng pagdurusa mo. Uulitin ko, hayaan mo silang malayang gumala sa malawak at bukas na larangan ng iyong kamalayan at mabilis lang maubusan ng pwersa. Huwag mo itong pilitin na mawala kasi mas lalo mo lang itong pinapalakas. Paano kung ginawa mo na ito pero nandyan pa rin ito? Siyempre nandyan pa rin ito dahil natural na ito sa ating buhay. Araw-araw tayong may iniisip. May mga positibong bagay at negatibo. Pero ano ang gagawin natin? Kaibiganin natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga ito ng kalayaan. Kasi sa pilit nating paalisin ang mga ito. Number 5, huwag mong masyadong seryosohin ang iniisip mo. Bakit ko yan nasabi? Kung sobrang seryoso ng respond mo, palagi kang matatalo sa laban. Siniseryoso mo ang isipan mo, pero hindi ka siniseryoso ng isipan mo. Malaking sampal yan sa'yo, di ba? Tinatrato ko ang aking pag-iisip ng magaan lang. Kaya nagbago ang aking pananaw. Kahit ngayon, nagbibigay ako ng payo sa'yo. May mga negatibo rin naman na papasok sa isipan ko. Ang mga negatibong iniisip ko habang nire-record ko ang video ito, paano kung hindi ka sumang-ayon? Paano kung hindi mo maintindihan to? Pero isa lang ang pinapayagan ko na papasok sa ulo ko. Bahala na kung walang sumang-ayon sa payo ko. Ganun lang kasimple, di ba? Huwag nating ipilit ang sarili natin sa negatibong sitwasyon dahil matatalo lang tayo. Isa pang halimbawa, nakaramdam ka ng inggit, takot, at galit. Tapos galit na galit ka sa sarili mo kung bakit nagkaganito ka. Minsan nga ang iba ay may suicidal thoughts. Dumating ka sa puntong yan dahil naniniwala ka o siniseryoso mo ang negatibong dala ng isipan mo. Naniniwala ka na may mali sa'yo, na walang nagmamahal sa'yo. Pero sa totoo lang, hindi naman yan totoo. Walang mali sa'yo. Hindi mo naman ito binubuo, di ba? Pusa lang itong nakapasok sa'yo at pinaniniwalaan mo lang. Yan lang ang malaking problema, ang pagtiwala mo sa mga negatibong pag-iisip mo. Katulad rin ng partner mo, pinaniwala ka niya na mahal ka niya. Kahit hindi naman totoo, ay pinaniwalaan mo. Hanggang sa umabot sa punto na siya pala ang wawasak sa'yo. Ganyan na ganyan din ang ating isipan. Mapaglaro ito. If you watch the mind closely, you will notice that thoughts appear by themselves, apparently out of nowhere. Ito ang dahilan kung bakit palagi akong nag-iisa sa nature. Kasi mas madali kong matrain ang aking isipan. Para mas lalo mong maintindihan ang pinagagawa ko, sasabihin ko to sa'yo. Habang nag-iisa ako sa nature, syempre napapalibutan ako ng maraming puno at nakakalanghap ako ng preskong hangin.
Doon ko naramdaman ang daloy ng aking mga pag-iisip. Karamihan sa mga ito ay negatibo. Negatibong pag-iisip na dumaloy sa aking kamalayan. Pero hinayaan ko lang ito na dumaloy sa loob ko. Kasi wala akong karapatang itali ito. Iniisip ko na lang na huwag seryosohin ang mga naririnig ko galing sa mga ito. Ang ginagawa kasi ng karamihan ay kapag dinadaluyan sila ng negatibong pag-iisip, ay pumunta sila sa gitna upang harangin ang mga ito, upang kontrolin ang natural na daloy. Para silang nag-filter ng isip. Tinanggap nila ang isa at tinanggal nila ang isa. But it doesn't work that way. Mas lalong bumabaha ang negatibong pag-iisip dahil hinarangan mo ang daloy. Sa literal na halimbawa, pumunta ka sa gitna ng ilog, harangan mo ang daloy. Anong mangyayari sa'yo? Mahihirapan ka, mabibigatan ka, maaanod ka lang. Paano kung hahayaan mo lang ang daloy ng ilog? Siyempre, maririnig mo ang masarap na tunog ng daloy ng tubig. Nakaka-relax, di ba? Ang pinakamainam na gawin mo ay maging tagamasid ka lang. Wala ka nang ibang gagawin, kundi hayaan mo lang. The less involved you are in trying to control the flow, the more peace you will experience. Number 6, alamin mo ang pagkakaiba ng natural na pag-iisip at sinadyang pag-iisip. Dito ka kasi nalilito. Minsan din may mga iniisip ka na talagang sinasadya mo. Kung may mga natural, meron ding sinasadya. Bagaman wala kang magagawa tungkol sa mga kaisipang lilitaw sa iyong ulo, ang sinadyang pag-iisip ay ibang bagay din. Halimbawa, lumitaw na lang ang pag-iisip mo na parang nanlalamig na ang partner ko sa akin. Imbis na ito'y natural lang sa isip mo, pero ito'y magiging sinadyang kaisipan kapag magsimula ka ng mag-isip na tiyak na may iba na siyang nagugustuhan. Pangit ba ako? Hindi pa ba ako sapat sa kanya? Ano ba ang mga pagkukulang ko? Ginawa ko naman ang lahat para sa kanya. Yan ang mga sinadyang pag-iisip na magpapabagsak ng iyong buhay. Sa isang natural lang na pag-iisip, kapalit ng maraming pag-iisip na sinadya mo upang saktan mo palalo ang sarili mo. Nakuha mo ba ang punto ko? Ang ganitong uri ng negatibong pag-iisip ay ang pangunahing sanhi ng pagdurusa at ganap na kontrolado natin ang mga ito kung pipiliin natin kontrolin natin ito. Ang paulit-ulit na pag-iisip ng ganito, gaya ng palagi ka lang nag-iisip ng mga sakit ng pinagdadaanan mo, o di kaya nahihirapan kang ukitin ang kinabukasan mo. Lahat ng pattern na yan ay lilikha ng miserableng buhay. At ito ay ganap na makukontrol mo. Kapag napansin mo ang mga pattern na ito, stop na kaagad. Huwag mo nang palawakin ang negatibong pag-iisip. Hindi ka naman pinipilit nito na palawakin mo ito. Isa lang naman ang binigay nito sa'yo. Pero ikaw lang naman ang nagpapahaba ng sitwasyon. Huwag mong kalimutan na ikaw pa rin ang namamahala. Pagtuunan mo ng pansin ang kasalukuyan. Ang hindi produktibong pag-iisip ay kadalasang isang habit. At tulad ng karamihan sa mga habits, maaari mo itong wasakin. Number 7, stay grounded in the present moment. Mahilig akong magbasa ng mga self-help books. Pero noong nabasa ko ang The Power of the Present Moment, grabe ang impact nito sa buhay ko. In-apply ko talaga sa sarili ko. At gusto ko rin i-apply mo to sa buhay mo. One of the main insights in meditation practice is that your awareness can only be in one place at a time. Walang multitasking sa ating kamalayan. Kung nawawala ka na sa sarili mo, kung nag-iisip ka pa sa kahapon mo, at sa kinabukasan mo, hindi mo rin mapapansin ang kagandahan ng paligid mo ngayon. Gayon din, kung inilipat mo ang iyong focus sa araw na ito, titigil ang lahat ng iniisip mo. Bakit? Kasi isa lang ang naiisip mo, ang ngayon lang. When you are present here and now, the mind automatically becomes quiet. Tama ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6:34, na huwag nating isipin ang bukas dahil ang bawat araw ay may sarili nitong problema.